Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for the rest of 2025. Ito po ay from July hanggang December of this year for the next 6 months ng inyong kapalaran for those areas of your life. So make sure, Cancer, ito nakagawian ha, kung ano lang makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Cancer yun, kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa'yo na yung spirit guide sa ating reading for today. So, Cancer, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong tulong, suporta, and generosity po dito sa ating channel every time na meron po tayong reading for Cancer. So, thank you again for not skipping the ads. So, Cancer, ano ang naghihintay sa inyo ngayon July to December and for the rest of 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Wands. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Star card. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Queen of Cups. In the area of your challenge from July to December, you have the Six of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang Ace of Swords. So victory, clarity, and also good communication. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron kang Ten of Cups. Beautiful. At ang outcome mo, before the year ends, papasok ang 2026. Pag-usapan natin later, ano kaya yan? Sabay-sabay natin siyang bubuksan. So bago natin basahin kada card in detail mode, ano muna yung lingering energy mo, Cancer, in your background? Ano yung magagamit mong bilang iyong energy or enerhiya or frequency sa pagtulay mo from July to December? You have King of Swords. So ngayon, Cancer, sa buong 6 months, the rest of 2025, may mga bagay kang kailangan malinaw sa isip mo. Yung mga tatahakin mong landas, yung mga balak mong gawin, mga balak mong tumbukin na trabaho o kaya passion project o desisyon in any aspect of your life. Parang sabi ni Spirit Guides, dapat daw buo na sa isip mo. Okay? Hindi lang sa damdamin, hindi lang sa emosyon, pero sa isip mo buong buo na. Hindi pwedeng half-baked, hindi rin pwedeng napag-isipan mo lang kahapon. Parang ito dapat matagal mong pinag-isipan, matagal mong pinagnilay-nilayan. Hindi pwedeng ngayon lang o hindi pwedeng it's just came up on your mind tapos ito yung gagawin mo. Parang ito yung pagkakataon daw for you, Cancer, to really think things through. Hindi pwedeng dala lang ng damdamin. Kailangan daw strategic Parang dapat daw systematized o parang strategized yung mga gagawin mo this time. Okay? Because this time around, parang nangangailangan ito ng performance from your part. Okay? Parang dito daw nakasalalay yung tagumpay ng project o tagumpay ng endeavor o balak mong goal na matupad before the year ends. Okay? Sabi dito, meron ka rin daw mga desisyon na dapat mong panindigan, Cancer. Maybe because, sabi ni Spirit Guides, baka daw marami kang gustong gawin, marami kang gustong simulan, hindi mo tuloy malaman kung alin dyan at kung saan ka dyan mag-focus. One opportunity, one endeavor na ang ilangan ng 100% mo, Cancer. Effort, time, isip, pawis, energy, pagod. So, kung sa lahat yan gagawin mo, scattered ang isip mo magiging scattered din ang effort mo, ang energy mo So, baka wala kang matapos kung lahat yan gagawin mo at the same time. So, parang sabi ni Spirit Guides, mag-focus ka daw muna sa isa. Mag-focus ka sa isang endeavor, sa isang gagawin mo para mabigay mo yung lahat mo doon. At mahanap mo agad yung solusyon in a quick way possible. Because feeling ko, and I'm hearing that marami kang gustong gawin talaga And sabi ni Spirit Guides, dapat malinaw sa isip mo kung ano muna yung isa. Yun daw muna yung panindigan mo. Because King of Swords is all about accountability and responsibility. So make sure na nakatuon ka doon at hindi nawawaglit ang yung atensyon, hindi ka na-distract. And make sure na ito talaga yung gusto mong gawin. Because ayaw mo din naman magsayang ng oras. Ayaw mo din naman magsayang ng pera at effort, hindi ba? So ngayon, parang dapat daw this in your life, this July to December, buo na sa isip mo yung gagawin mo, okay? Make this a smart move. King of Swords is a smartest kings among all sa tarot. So ngayon, kailangan maging matalino ka daw, Cancer, sa bawat decision mo at kung anong dapat mong gawin moving forward, okay? Sa pag-usapan natin ng iyong spread, ilan ang iyong major arcana dito sa iyong spread? You only have 1.
Yes, you only have one major arcana, the star card. It's all about your dreams, your wishes, mga pinagdasal mo, mga bagay na itinuon mo na kay God, yung mga pangarap mo na matupad this time. So parang sabi ni Spirit Guides, you really need to be smart in your approach sa mga wishes mo na to. Attainable ba yan, Cancer? Doable ba yan? Kayang-kaya mo bang simulan ngayon? Kasi kung masyadong superficial, masyadong malaki, baka hindi mo kayang simulan. Paano mo siya maaabot kung yung initial step hindi mo pa kayang gawin? Halimbawa, like I've said, kung pangarap mong, before, like ko itong ginagamit na analogy, kung pangarap mo maging singer, gusto mo maging professional singer, nag-a-apply ka ba naman? Nag-audition ka ba naman? Kasi kung yung initial step ng audition ay hindi mo kayang gawin, paano ka magiging professional singer? Kung hindi mo kayang kumanta sa TikTok o kaya sa iba pang social media accounts na mag-viral, paano ka madidiscover? So, yung mga initial step, dapat yun doable daw. Dapat attainable. Dapat kaya mo hakbangan. Kasi paano pa yung malalaking hakbang kung yung initial hindi mo magawa? So, make sure daw dapat nakafocus ka sa dreams mo this time, your goals, your prayers na gusto mong makamit, dapat daw talagang full force ka dyan, Cancer. For some, nakita ko dito, may gagaling po sa sakit. Ngayon, parang kailangan mo i-cultivate talaga yung oras at attention mo para gumaling ka na sa iyong sakit. Pwede rin tong sakit from a heartache, heartbreak, kung may trauma ka from the past, na ngayon, unti-unti ka na naka-move on at unti-unti ka na makakalagpas sa problemang yan at saka sa struggle mo na yan. So congratulations, may paggaling, may pag-heal, at saka may paglimot. Ngayon, handa ka ng tahakin yung mga bagay na talagang gusto mong gawin. For others, narinig ko, you're on the spotlight, okay? Ngayon, binibigyan ka na pagkakataon na gawin talaga yung mga bagay na matagal mong gustong gawin. Ngayon, parang bibigyan ka na pagkakataon na, uy, ikaw na nasa spotlight, tayo mo na, turn mo na ngayon, gawin mo na siya. Huwag mong palagpasin, be smart in your approach, and you will achieve it. Okay, Cancer? So, isa lang talaga ang iyong major arcana sa iyong reading for today. 1 star, okay? Talagang star siya, pero malaking epekto sa buhay mo. It's all about your wishes, your dreams, your body, your mind, and your soul. So, congratulations, Cancer. So, pag-usapan natin in detail mode ang iyong mga cards. At the center, in your core, you have the King of Wands. Si King of Wands dito sabi niya, be the leader of your life, Cancer. Okay, this July to December. Meron kang mga bagay na gustong gawin. Meron kang taktika, meron kang mga naiisip, meron kang ng plano na gusto mong simulan this time. Pero ang kailangan talaga, passion. Passion from you. Hindi pwedeng puro isip lang, hindi pwedeng puro taktika lang, pero nakasalalay din sa action mo. Baka pagdating mo doon, pinanghinaan ka na loob, hindi mo na gawin ang plano. Pag nakita mo na yung mga dapat gawin, naisip mo agad, ay puro problema, ayoko niyan, hindi mo na gagawin. Baka pag nakarinig ka ng criticism o scrutiny from other people, panghinaan ka na loob, hindi mo na siya gawin. So ngayon, sabi ni Spirit Guides, dapat daw malinaw sa iyo yung vision of the future that you want to create. Dapat may sigasig ka, may tapang ka na hakbangan yan, gawin yan. Kasi kung wala, paano? Sayang din, diba? Sayang yung plano mo, sayang yung taktika at yung kalinawan ng isip na nabuo mo para sa gagawin mo na yan. Sabi ni Spirit Guides na magkaroon ka ng bold decision. Be bold this time. Yes. Huwag mo na pakialaman sa sabihin ng ibang tao. May gawin ka man o wala kang gawin, meron pa rin silang sasabihin. Magkaroon ka man ng tagumpay o hindi, may sasabihin pa rin sila. So make sure, wag mo nang pakinggan yung outside noise and just do what makes you happy. Gawin mo yung goal mo. Tuparin mo yung wishes mo. And sabi ni Spirit Guides, gamitin mo daw yung natutunan mo sa past. Kung meron ka ng gagawin, halimbawa, nasa food industry ka, gusto mo magtayo ng sarili mong negosyo, ano yung mga natutunan mo sa mga past jobs mo na may kinalaman sa pagluluto, may kinalaman sa business, gamitin mo daw yun bilang lesson o bilang guidepost para this time around, kung anong gagawin mo sa simulan mo, alam mo na. Meron ka ng iiwasan, meron ka ng alam mo na yung gagawin para hindi ka maloko, alam mo na para hindi ka mag-fail, ganyan. So, use your experiences in the past para makadagdag yan sa polishing of your skills and decision making this time. Sabi rin dito, wag ka daw mailang humingi ng opinion from other people. Halimbawa, payo from an expert, payo from someone na mas maraming alam sa industry ang papasukin mo o sa decision mo this time. Pwedeng makatulong sa iyong parents mo, kapatid mo, magulang mo, o pinsan mo, o teacher mo, boss mo, ganyan, mentor mo. Parang wag mo daw isara ang tenga mo sa payo. Okay? Pero yung outside noise, yung mga nega, huwag pakinggan yun. Pero yung payo ng ibang tao na concern talaga sa'yo, nagbibigay sa'yo ng sound advice, valuable advice from someone na talagang tingin-tangala mo, ay pakinggan mo daw yun.
learn from advices because makakadagdag daw yan. Parang totoong CEO ng isang kumpanya, hindi siya agad magde-decide ng kanya lang. Dapat minumungkahin niya yan sa board of trustees, sa board members niya, sa vice president niya. And anytime, dapat nakikinig ka sa mga subordinates mo o sa mga tao sa paligid mo. Kasi makakadagdag yan sa pagbuo mo ng grand plan at saka next step mo. So make sure you're open for advices, you open for ideas, pero at the same time, ilaban mo rin yung pangarap mo, yung goal mo, and huwag kang hihinto. Be the leader of your life. Be wise ka rin this time, okay? The King of Wands being clarified by the Devil card. Yes, like I've said, may mga tao sa paligid mo, may mga naysayers, may mga naiga na dapat mo tagang putulin na yan. Katulad din ng King of Swords, handa siyang putulin kapag hindi totoo. Handa siyang iwasan, handa siyang magsalita kung kinakailangan. If you want to say no, sabihin mo no. Kung gusto mo. Kung ayaw mo. Pag feeling mo, vina-violate ka na o hinahakbangan o parang niyayarakan ka, learn to stand up for yourself and defend yourself. Nakikita ko rito na maraming tao sa paligid mo ang, syempre, mga nega, mga hindi gusto yung mga gusto mo, hindi naniniwala sa pangarap mo, will do anything to break you down o para ibagsak ka o para spoil yung ginagawa mo. Marami din ganyan sa mga trabaho, 'di ba, sa mga workplaces, maraming toxic people. Ito yung mga yon. So make sure na magkaroon ka doon ng katalinuhan and focus na lang. Kung hindi mo talaga sila kayang iwasan, kung hindi mo sila kayang i-let go o magkaroon ka ng space against them, siguro isipin mo lang daw yung para sa'yo, yung nag-matter sa'yo. Doon ka na lang mag-focus. Kung merong halimbawa fake friends pala sila pero chismis dyan, parang wag mo na pansinin. Parang kahit naman andaw gawin mo, may sasabihin pa rin sila. So just focus on yourself, focus on your goal. Wag ka daw madidistract. Kung ito man ay mga tao about laging ang tawag dito, laging ini-invite ka for gimmick, ganyan, inuman, bisyo, ganyan. Ngayon, dapat daw matutukan tumanggi. Okay? Dapat i-prioritize mo yung vision of your future kung ano yung mahalaga. Pwede rin to mag-apply sa sarili mo mismo, Cancer. Baka pinanghinaan ka na loob, feeling mo hindi mo kaya o kaya ikaw mismo nanghihina ka, nagko-procrastinate ka, pinagkapaliban mo, hindi consistent ang energy mo, hindi consistent ang effort mo, ang performance mo. Ito yung time para baguhin na yung sistema mo. Baguhin na yung approach mo sa isang bagay para makuha mo talaga yung victory na inaasahan mo, okay? There are devils, that toxic energy sa'yo, sa life mo na kailangan mong baguhin, kailangan mong putulin, kailangan mo aksyonan para mapasayo yung tagumpay na inaasam mo, okay? In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. You want collaboration, ano? Parang you want naman na mapansin ka, you want naman na para ma-recognize ka this time. I don't know why, for a very long time, either bunso ka ba sa family o kaya ikaw yung parang lagi na lang hindi napapansin, lagi na lang na parang tinitake for granted, na parang feeling mo this time around, sana naman yung effort ko, yung ginagawa ko, yung tagumpay ko mapansin, yung ginagawa ko ay ma-recognize, mabibigang halaga. I'm hearing in a certain workplace, in a certain group, parang feeling mo you are not valued or hindi ka pinapahalagahan ng mga tao dyan, na parang feeling nila mas mataas sila sa'yo, o feeling nila mas magaling yung idea nila kaysa sa'yo. Ito yung panahon talaga, Cancer, to make a move. Strategic move. Kailangan maging matalino ka daw this time para tong effort na to, tong project na to na kailangan ng collaboration and group effort para magkaroon ka daw ng tagumpay dyan. Kailangan mo talaga mag-step up. Okay? Hindi ka pwedeng on the sideline lang. Hindi ka pwedeng sa gigilid ka lang. Kailangan ikaw mismo ang bida. Ikaw mismo ang nasa gitna. Like I've said, with the star card here, kailangan nasa spotlight ka this time. Ngayon parang feeling ko, magkakaroon ka ng moment to defend and prove yourself to others. Whether bibigyan ka ng bagong task, bagong job, or bagong assignment sa trabaho, o sa negosyo na parang, paano to? Pero kailangan talagang asahan mo ang iyong skills, asahan mo ang iyong experience from the past, especially here, like I've said, be the leader of your life. Kailangan mag-utak, kilos leader ka, okay? Utak, kilos na parang CEO ka, na parang ikaw yung in charge sa lahat ng yan. Ipamalas mo yung kakayanan mo. Don't decline o kaya wag mo daw bigyan ng pagkakataon na sayang, tama pala. Binigay ko lahat, tama pala. Nilaan ko lahat ang makakaya ko doon para doon, sayang. So, para hindi ka magkaroon ng mga regrets na ganyan, ilabas mo na, gawin mo na lahat ng makakaya mo. Research, ibuhos mo yung oras mo dyan, and make sure na lahat ng tactical at strategy ay nagawa mo na. Kaya sabi talaga ng Spirit Guides kanina sa umpisa natin, be smart. Maging matalino ka ngayon para alam mo yung gagawin mo in this group sa mga taong yan na talagang inaasahan ka, nasa spotlight ngayon siguro, lahat ng tao nakatingin sa'yo, especially from July to December, may development na parang ikaw ang punong abala, ikaw mag-iisip, ikaw mag-organize, ganyan. Kaya lakasan mo ang loob mo, kakayanin mo yan. The Three of Pentacles, it's being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, this is a good opportunity para sa'yo na hindi mo talaga kayang
At hindi mo dapat sayangin, Cancer. Because this is something beautiful, something talagang worthwhile para sa'yo. Okay? Kaya pag nabigay sa iyo tong job na to, tong task na to, tong assignment na to come up on a better idea, o kaya ikaw yung punong abala, ikaw yung leader sa grupo na yan, o kaya ikaw yung mag-aasikaso, kailangan talaga husayan mo, okay? Strategize ka this time. Kasi nakikita ko dito, magubunga yan ng maganda for you, for your future, for your advantage. Baka pag napagtagumpayan mo yan, mapansin ka na ni boss, uy, magaling para si Cancer. Next time siya ulit ang bibigyan ko ng ganyan task. Aangat ka pa unti-unti. Makukuha mo yung victory dyan. So make sure, gawin mo makakaya mo because napaka-valuable nito. Worthwhile ito para sa iyo, Cancer. Kaya galingan mo, okay? In the area of what you need, you have the Four of Swords. Meron daw bagay na dapat mo ipahinga. Whether you're worry, your stress, your overthinking, pangmamaliit mo sa sarili mo, ipahinga mo daw yung utak mo sa sobrang takot. Yan nararamdaman ko dito ha. Very, very intuitive download ito, Cancer. Ipahinga mo ang isip mo sa kakaisip ng mga nega, sa kakaisip ng mga bagay na hindi naman matutupad o hindi naman mangyayari. You're overthinking too much. You're also overcompensating. That's what I'm hearing. Parang nag-overcommit ka daw. Gawin mo lang yung makakaya mo, Cancer, okay? Gawin mo lang yung makakaya mo. Huwag ka mag-overcommit. Huwag ka mag-overpromise. Huwag ka mag-overperform, okay? Like I've said kanina, sabi ko, ibigay mo lahat. Gawin mo lahat. Pero yung kaya mo lang ha, baka naman nangangako ka na o sumasagot ka ng, opo, sige po, kaya po, pero hindi mo pala kaya. So make sure, just do your best lang, yung hanggang kaya mo lang, and don't go beyond your limit na sinasakripisyo mo na yung health mo, sinasakripisyo mo na yung mind mo, your mental health mo. Make sure na meron ka pa rin ititira sa sarili. Yung kaya lang ang gagawin mo ha. 100% pero yung kaya mo lang, okay? Para makatulog ka pa rin na mahimbing, makapag-recharge ka pa din because I'm feeling here na sobrang busy mo. Kailangan mo doon mag-recharge. Kailangan mo ng rest. Enough rest for you para everyday kaya mo pa rin lumaban with the same consistent performance, with the same consistent energy and effort from you, okay? The Four of Swords being clarified by the Eight of Cups. Like I've said, minsan daw kailangan mo lumayo, minsan daw kailangan mo magpahinga, kailangan mo umiwas, especially sa mga taong ito. Ipahinga mo daw muna yung relasyon mo sa mga taong toxic na marirealize mo ha. Marirealize mo this time na, ay, hindi pala sila totoo, sila pala yung chismis sa grupong ito, sila pala yung mga masyadong mapanlait, sila pala yung may power dynamic na ng iisa sa ibang tao. So ngayon parang ipahinga mo doon yung relasyon mo sa mga devil card na ito, sa mga taong yan. Nakita ko rin dito, like I've said, kung kailangan mo mag-tap out, kapag halimbawa sa bahay ka na, kailangan mo magpahinga ka naman. Okay? Learn to walk away from things panandalian para magkaroon ka ng recharge, and also nakakatulong din to para makapag-isip ka ng tama. Because kung kayod ka ng kayod, pagod ka ng pagod, gawa ka ng gawa, pagod din ang isip mo. Kahit kailangan mo na isip mo para mag-isip for a certain time, hindi mo magagawa kasi kulang ka sa pahinga. Okay? Learn to walk away from things kapag kailangan. Magpahinga ka kung kailangan para mag-recharge ang katawan at ang isip para magamit mo yan in its 100% capacity for the next day. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Star card. Yes, may pangarap ka, ito ang naka-apekto dito. Kaya ngayon, ginagawa mo yung mga tamang paraan, malinaw sa iyo yung mga dapat gawin, nilalaban mo kahit nakakatakot, kahit hindi ka sure, kahit maraming pumipigil, kahit maraming nega, nilalaban mo yung dreams mo. Because may pangarap ka. Nakikita mo yung promise of that dream, promise of that wish. Matagal mo itong hiniling eh. That's what I'm hearing. Matagal mo itong hiniling. Parang sabi mo, God, ito na lang talaga hinihintay ko. Kayang-kaya ko po itong panindigan. Kayang-kaya ko po itong gawin. Please. Kaya nga, binigyan ka ng karinawan ni God na tanggalin mo muna yung mga nega sa life mo para maabot mo to. Whether maling paniniwala mo, maling routine mo, maling sistema mo sa sarili mo, o kaya maling ginagawa mo sa trabaho o maling atake mo ganyan, maling strategy. Kailangan mo daw muna alisin yan, kahit yung mga maling tao sa paligid, maling gimmick, mga bisyo, mga maling spending of the money. Paano daw niya ipagkakalob tong wish na to kung nakaharang sa yung mga gagawin ang devil card. So make sure tanggalin yung mga devil energy and mga dapat putulin sa life mo para makamit mo na to, okay? The Star cards being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, ngayon, paunti-unting plano para maabot do. Together with the pagputol sa mga bagay na dapat putulin sa life mo, kailangan daw planuhin mabuti. I'm hearing, baka masyado ka nabubulagan sa dream, sa goal, sobrang parang fantasy lang siya, na-envision mo siya, pero yung kaukulang aksyon para makamit yon, baka nakakalimutan mo, Cancer. Kaya talaga hinihingaan ka ng spirit guides mo ng strategy, ng taktika, matalinong taktika at pagpaplano para maabot to. Kasi baka mamaya superficial na yung, ay gusto ko maging singer. Yes, I want to be a singer. Marami akong fans, marami akong ganito. Pero paano mo ma-achieve yon? Kailangan konkretong plano, konkretong hakbang. Take a move
with the help of your planning, meticulous planning, at hakbangan mo, gawin mo para maabot siya. Okay, Cancer? In the area of your near future, ito maganda with the Queen of Cups. Queen of Cups, nakita ko rito in the near future, magaland ka in a life kung saan sobrang saya mo. Tignan mo, hawak-hawak niya ang kanyang puso at nakatitig siya doon. Sobrang saya niya, nakaupo siya dyan, calm, serene, tahimik, maayos because you have achieved in your life something that's very, very profound para sa'yo. Mga bagay na worthwhile, mga bagay na mahalaga sa'yo, na hindi ka na nakikinig sa outside noise, hindi ka na nakikinig sa labas. Parang sabi mo sa sarili mo, kung masaya ako, okay ako. Hindi ko kailangan ng million-million, hindi ko kailangan ng magarabo-magarabo, pero kung masaya ako, okay na ako. That's what I'm hearing from you, Cancer, in the near future. Na parang, very intuitive ka, very sentimental ka, and very compassionate ka pa nga eh. Parang kung masaya ka, kung nasa paligid mo yung mga taong mahal mo, okay ka na eh. Yan ang naririnig ko from your part, Cancer eh. Na parang, aanhin ko naman yung maraming pera, aanhin ko naman yung maraming kotse, maraming ganto ganyan. Kung hindi naman ako masaya, kung walang silbi, o kaya kung walang saysay, yan. And then in the future, nakita ko yung gagawin mo, trabaho, negosyo, and any endeavor in your life in the near future, pwede rin charity work, nakita ko na parang gagawin mo siya because bukal sa puso mo. At doon ka masaya, doon ka maligaya. Hindi ka nagbibilang. Nakita ko yan, hindi ka nagbibilang, hindi ka naghihingi ng kapalit o hindi ka umaasa sa ibibigay sa'yo, pero buong puso mo kaya mo ibigay. And you will land on a place in your life kung saan lahat ng tao sa paligid mo, mahal mo, sila yung mga importante sa'yo, and importante talaga yung utmost contentment and happiness for you. So nakita ko yung very matiwasay na buhay for you in the near future. Congratulations. Nakita ko time for love, time for peace, time for your heart. Napakaganda for you, Cancer. Queen of Cups being clarified by the Six of Swords. Yes, matiwasay na buhay. Patungo ka na sa peace, tranquility, maayos sa direction sa buhay mo. Wala ng struggle, wala ng paggapang, wala ng takot, wala ng fear, because now you're entering a life kasi nandun lahat ang pangarap mo. Because Six of Swords is a place where fantasy land ito eh. Ito yung buhay, pangarap na gusto mo makamit sa buhay mo. Tignan mo, yung star card mo nandito. Time for your wish. Time for a wish granted. Wow, very, very beautiful. You're now living a life kasi sobrang saya mo at andun yung katahimikan ng magandang buhay na pinangarap mo for yourself, for your family, for your kids. Nakita ko dito na ang saya-saya mo kasi nakagraduate yung anak mo. Ang saya-saya mo kasi nabili mo na yung bahay, nagkaroon ka na ng matagal mong hinuhulugan, nabilan mo na ng magandang ganito yung mga magulang mo, provide mo yung something sa kanila. Gusto mo lang talaga yung buhay na maayos, matiwasay. Nakita ko na everybody's having a very harmonious relationship with you and your family. Nakita ko yan dito. Tahimik, maayos, magaang buhay para sa iyo. Congratulations. Time for magaang buhay. Congratulations. In the area of your challenge from July to December, ito ang challenge mo, Cancer, Six of Pentacles. Time to receive naman. Baka ito yung panahon na parang sabi ni Spirits, bigay ka ng bigay. Bigay ka ng bigay, Cancer. Ang challenge sa'yo, paano naman ikaw? Ano ba yung nakukuha mo in return? Baka pahiram ka ng pahiram ng pera pero yung mga taong yun hindi naman nagbabayad. O kaya bigay ka ng effort ng pagkakataon ng sarili mo pero narealize mo, teka parang ako lang pala nagbibigay pero pabalik wala. So ngayon parang time of reciprocation. Parang alamin mo daw yung worthwhile, kanino lang dapat ibigay, kanino lang worthy kong bigyan ng atensyon, pagmamahal, because ayaw mo rin sayangin yan. Sayang kasi napakabait mo, napakamapagbigay mo, napakatalino mo, lahat kaya mo ibigay for other people. I'm seeing here na parang enough na of people pleasing, enough na of being so available for a lot of people. Dapat hindi ka laging available for every person na dumating sa'yo. Dapat yung tao lang na karapat dapat kasi baka ma-take for granted ka o baka gamitin ka lang ng ibang tao, no? Because napakabait mo, napaka-generous mo. Make sure na alamin mo yung mga tao sa paligid mo na worthy of your time, of your love, of your money, of your effort. Okay? So make sure na iniisip mo yan this time. Not everyone. Tignan mo, may devil ka sa gitna. Not everyone is worthy. So alamin mo daw yan. Okay? The Six of Pentacles being clarified by the Ace of Cups. Yes, all about your heart. Protect your heart, protect your peace, protect your money. Protektahan mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo because not everyone is there na genuine para sa'yo. Meron dyan na take advantage, meron dyan na ginagamit ka lang, meron dyan, malalaman mo to. Na nandyan lang kapag kailangan ng pera mo, nandyan lang pag merong gusto sa'yo, nandyan lang kapag may hinihingi, pero kapag walang-wala ka, o kaya hindi ka nila kailangan, hindi mo sila mahagilap. So make sure na protect your heart, protect your peace. At ngayon isipin mo kung sino yung mga mahal mo, kung sino yung worthy of your love, worthy of your material wealth, and worthy of yourself. Okay, Cancer, napakagandang message sa'yo na dapat mo lagpasan this July to December. In the area of your fortune, you have the Ace of Swords. Yes, victory is yours.
Magkakaroon ka ng clarity this time. Clarity on what you want to do. Like I've said, diba sabi ko sa'yo, meron kang dapat strategy moving forward, parang ano ba yung tamang hakbang para magkuha ko to? Magkakaroon ka ng kalinawan ng isip. At ito yun, nakuha mo siya. So congratulations, meron kang kalinawan ng isip. Parang, okay, ito pala gagawin ko. Ito pala yung right way. Kasi ito yung ginagawa mo. Tumbok ka ng tumbok dito. Mali pala, ito pala yung tamang daan patungo doon. Mas mabilis, mas maayos, mas efficient for you. Hindi ka pa pagod, hindi ka pa nagsayang na maraming pera, hindi ka pa nagsayang na maraming energy. Meron palang iba pang paraan. So ngayon, sabi ni Spirit Guides, this time from July to December, magkakaroon ka ng clear mind on what you want to do and paano mo gagawin yung bagay na gusto mong tumbukin ngayong mga panahong ito. Sabi ng Spirit Guides, magkakaroon ka rin daw ng maayos sa communication with someone, whether by your parents or your boss or co-workers. Parang smooth sailing daw yung communication. Mapaparating mo yung gusto mong sabihin, hindi ka ma-misinterpret, lahat magagawa mo, malinis yung dila mo this time. So sa hearing, parang maayos yung pananalita mo this time. Sabi mo yung gusto mo sabihin, walang inhibitions, yung nararamdaman mo sasabihin mo, but at the same time, nagiging matalino ka daw sa sasabihin mo, hindi ka padalos-dalos, parang kung ano yung nasa isip mo, isipin mo muna kung tama bang sabihin to o hindi. Ganyan. Parang now the power of words is in your hands, Cancer. Kaya use that wisely, okay? The power of words is yours. Ace of Swords being clarified by the Four of Cups, yes? Nakita ko talaga dito na magkakaroon ka ng persuasive power. Yung parang power of chika mo, yung pananalita mo, yung communication mo. Kung dati naghahangad ka, kumita ka na malaki, ngayon pwede mo magamit yan makapag-start ka ng online business, makakaroon ka ng persuasive power para makonvince mo sila na bilhin yung property mo, bilhin yung product mo, bilhin yung binibenta mong lupa, bahay, ganyan. So magkakaroon ka daw ng persuasive power talaga. For some nakita ko dito, magkakaroon ka ng clarity. Ano ba talaga gusto mo? Di ba si Four of Cups card siya of disappointment about something. Kasi hindi ka na masaya sa tatlong cups na to. Parang ito ba yun? Ayoko na nito. Hindi na ako masaya, hindi na ako fulfilled, hindi na ako kontento. May hinahanap kang fourth cup. Ito yun. Clarity of the mind. Mahahanap mo na yung daan patungo sa bagay na hinahanap mo. Ano ba talaga yung gusto ni Cancer? Ano yung pangarap mo, goal mo? Yan, makukuha mo na siya. At magkakaroon ka na ng malinaw na daan at malinaw na path para makamit siya. Congratulations, Cancer. In the area of your divine advice, ito ang payo sa iyo ng Spirit Guides mo, Cancer. This time, 10 of Cups. Your family, your love, your happiness. Para kanina mo to ginagawa, itong King of Swords. Meron kang gustong gawin, marinaw ang isip mo sa tutumbukin mo, meron kang gustong ibuin at pangarap na gusto makamit. Pero para saan? Para kanino? Kapag na daw nalaman mo yung para kanino, para saan, magkakaroon ka ng enormous na strength, kalakasan, ng energy and power para ilaban ang lahat ng bagay sa buhay mo. Hindi ka agad susuko. Magkakaroon ka ng motivation. So, for the family, for the kids' future, for the house, para mabili na yung bahay, makabenta ng bahay, para mapagamot yung magulang, mabigyan ng maintenance yung magulang. For the future, makaipon ka, para mapaayos ang bahay. Sa mga nakita ko yan. So parang sabi ng Spirit Guides, alamin mo daw muna para kanino. Ngayon, i-cultivate mo daw yung parang motivation mo. Ngayon, parang isipin mo daw na parang sabi ni Spirit Guides, if your family is happy, happy ka. Na? Kung happy ang loved ones mo, happy ka na rin. Parang sila yung lakas mo. Sa kanila mo kinukuha yung energy mo to really fight. Fight for the dreams, fight for the goals. So congratulations, Cancer. The 10 of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, sila ang kaligayahan mo with the Queen of Cups here. Tira mo naman, sa iyong future kasama mo rin sila. Sila ang halaga ng buhay mo. Sila yung worthy of your love, of your time. Nakita ko rito na parang uunahin mo sila ngayon. Kung maligaya sila, maligaya ka na. Kung kontento sila, kontento ka na din. Hindi mo gagawin isang bagay kung hindi dahil sa kanila at hindi para sa kanila. Ngayon, sabi rin ni Spirit Guides, very, very profound. Ngayon lang pumasok, sabi. Kung magiging busy ka daw sa mga gagawin mo, sa mga pangarap mo, sa goals mo, sa pag-achieve mo, sa mga bagay na gusto mong mithiin sa star, wag mo daw kalimutan bigyan ng oras ang family mo, Cancer, okay? Because sila yung talaga nagpapayabong at saka puno ng puso mo eh. So, make time for your family kahit busy ka. Kahit na parang maraming nilalaan mong oras pagod sa trabaho, dapat daw you take time for them, to take care of them, na magkaroon kayo ng bonding time. Baka mamaya kasi nag-aaral yung anak mo, busy ka sa trabaho, hindi mo alam, nabubuli na pala siya sa school, o kaya may pangangailangan pala siya na hindi mo natutugunan because sobrang busy mo. I understand that you're working so hard for the family, pero kasabay nun, dapat daw ay inaasikaso mo rin sila. Nurture mo rin yung love, harmony, and life mo with them. And nandun ka rin every step of the way for them. Okay? Very, very profound na mensahe sa'yo ng yung Spirit Guides.
So, ang outcome mo na very intriguing, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, isipin muna natin, pag-usapan natin yung additional messages ng iyong divine power, ng iyong spirit guides para sa July to December mo, Cancer, okay? Una-una, you have Stork. News of a birth or a new business opportunity. Yes, meron ka daw bagong balitang darating for new opportunity for your trabaho or negosyo daw. Congratulations. Like I've said, nasa spotlight ka ngayon. Magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. So ano pa mga karagdagang message sa'yo? You have Turkey. Someone is behaving stupidly. Meron daw tao sa paligid mo na medyo engot-engot. Kaya kailangan mo talagang maging matalino sa approach sa kanya. Okay? Another message, you have Rainbow. The most difficult part of a situation is over. Yes. Like I've said, patungo ka sa calmer waters. Oh. Tapos na daw yung ang hirap sa ginagawa mo ngayon. Patapos na daw. Kaya dire-diretso mo na yan. Another message, you have Dark Man. Dealings a relationship with a man with dark complexion or hair. Lalaki sa buhay mo na medyo moreno daw o kaya itim ang buhok na kailangan mo siguro buhisiin, kailangan mo ayusin. Baka may concern sa kanya na dapat mong tugunan. Okay? Rat. Someone working against you behind your back. Meron daw tao na tumatrabaho sa likod mo na imbes na suportahan ka gumagawa ng mga bagay against you, baka chinichismis ka o hindi ka gusto talaga totally, so iwasan mo yan. Okay? Another message, you have Cat, a two-faced friend. Yes, like I've said, meron kang kaibigan tao sa buhay mo na nako, pagkakaharap kay mabait pero pag nakatalikod kay hindi. Two-faced nga siya. So make sure na kilalanin mo daw yan para maiwasan mo. Alam mo, para iwasan siya, huwag ka masyadong magkwento. Kahit kanino. Huwag ka magkwento ng private matter mo. Huwag ka magkwento ng mga bagay na pribado para hindi ka i-chismis at hindi ka maharangan ng swerte. Okay? Another message, Lion, time to act. Ito lang ang panahon para umaksyon. Time to act. Okay? Another message, you have Rose, romance is in the air. O para sa mga Cancer dyan, naghahanap ng pag-ibig, itong confirmation sa'yo na meron daw romance sa buhay mo this time. Okay? O kaya sa mga Cancer dyan na may karelasyon naman, time to para palaguin at para gawing solid ang relasyon mo. Spice up the romance, ika nga. Another message of Purse, pay attention to your finances. Yes, especially may mga two-faced ka daw tao sa paligid mo. Ingatan mo ang iyong kaperahan, ang iyong fortune, ang iyong material wealth. Hindi pwedeng lahat ay sinasabi mo sa ibang tao porket friends mo. Okay? Another message, you have Eagle, triumph over troubles and obstacles. Tagumpay ka nga. Yes, tagumpay. Over troubles and mga bagay na minimithi mo, mapagkatagumpayan mo daw yan. Okay? Ito pang area na kailangan pag-focus on this time, Cancer. Mga guidepost, gabay na magagamit mo this July to December na pangahawakan mo para mapagtagumpayan mo ang bawat hakbang mo. First step, you have love. I commit to the practice of seeing good in all things. Yes, bawat hakbang, every step, every decision, samahan mo ng pag-ibig, pagmamahal, kasi dyan nag-uugat yung tagumpay mo. Okay? Another message, you have adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Yung mga aberya, mga dapat lagpasan, mga problema, way lang yun ni God to make you learn new things. Especially here, may mga dapat matutunan, makatulong sa yan para mapolish mo ang skills mo, mapolish mo ang goal mo moving forward. Okay? Another message of perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. So, laban lang, sugod lang, tapangan mo lang, sipagan mo lang. Tatlong bagay na dapat po daw pang hawakan this July to December, Cancer. Love. Do everything with love. Adversity. Kaya mo lagpasan lahat ng problema. Matututo ka dyan. Magkakaroon ka ng additional skills. And perseverance. Laban, sugod. Magtyaga ka lang at makukuha mo ang tagumpay. Okay? So, Cancer, ano ang outcome mo hanggang December papasok ng 2026? Ano kaya ito? Meron ka bang hula? Okay, 1, 2, 3, you have, wow, 8 of wands. You're on the right path, you're on the direction. Meron ka daw malalaman na good news before the year ends. Maaring mag-land ka na on a better job. Mahahanap mo na to. Ito yung good news na to. Itong hinahanap mo na fourth cup, yung mga bagay na parang, paano ko po makukuha yun? Yun na lang po ang minimithi ko. Gusto ko po siya makuha, gusto ko po siya makamit. Ito po yung dream ko. Makukuha mo na siya. Ito yung good news. You're on the right path, good news after good news after good news. Malalaman mo pagkatapos ng pagpasok ng 2026, alam mo na, malinaw na sa'yo yung gagawin mo. Nakafocus ka na sa isang job, sa isang endeavor, magiging busy ka doon at mag-e-enjoy ka, and you will have a time of your life. Congratulations. The 8 of Wands being clarified by the 2 of Wands. Yes, wow. Going out of your comfort zone, leaving something behind. Handa ka nang umabante sa buhay mo papasok ang 2026. Tinawa naman siya, oh. Nakaupo siya sa kanyang bahay, pero nakatanaw siya sa labas. Ibig sabihin, handa na siyang kumawala sa nakasanayan niyang mundo, sa nakasanayan niyang buhay, at handa na siyang tanawin. Nagkaroon siya ng vision of the future na gusto niyang puntahan. Mag-focus ka daw dyan. Magkakaroon ka na ng enough decision. Traveling. Itong card na to, dalawang card na to is a card of travel. Probably by December or entering
2026, magiging malino sa yung daan patungo. Meron travel, may paglipad, may pagpunta sa another place, a place where is unfamiliar, something is new, a new endeavor. Congratulations. Stepping in your outside of your comfort zone, traveling, and focusing on a better, bigger future para sa iyo. Wow, Cancer. That is your July to December reading for the rest of your 2025. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James of James Tarot PH. God bless everybody.